Magandang umaga kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusa, good morning po. Yes, good morning Alvin. Pero bago lahat, parang may nabalitaan kasi ako eh. Gusto ko munang isabihin to. Kung okay lang, Alvin. Ano ka mo? Parang may nabalitaan kasi ako, so bago tayo magsimula, gusto kong sabihin ito. Sige nga. Okay lang ba sa'yo? Nakabahan ako. Happy birthday to you. Sabi ko na-timing naman Madalang namin makuha si Yusa Claire, pero na-timing na birthday ko. Kaya gumising ako na maaga, Alvin. Tingnan mo Naks. naman yung itsura ko. Hindi, ganda-ganda nga. Ano ka ba? Unahin muna natin yung pinaka-fresh at daming issue. No? Sa totoo lang, istorya kahapon. Unahin natin muna yung sa Senado. Parang nagulat sila lahat, natuklasan nila. Marami palang acting o mga hindi pa permanenteng appointments ng mga kalihim. Paano umabot sa ganun, Yusek, na ang dami pala nila, at least 8 ba na cabinet secretaries na puro acting? Sa ngayon, Alvin, no, hindi ko pa nakausap ang Pangulo. Siguro mamaya. Magkakaroon kasi kami ng meeting. So, I will ask him about that. Pero ano naman, kung batay naman yan sa batas, I'm pretty sure gagawin naman yung legal na hakbang, kasi kagaya halimbawa nung sa DNR, may nagsabi doon na opisyal ng senador na at if walang sekretary ng DNR. Dahil acting secretary. Kasi na-bypass ata sila last time noong December at walang interim appointment. So paano si Lutilia? Kasi Lutilia ba ay secretary pa rin ng DNR? Yes. Oo, Alvin. Pero sa ngayon kasi wala pa tayong update patungkol dyan. So mamaya, tatanungin ko sa Pangulo. Hindi, Mismo. pero linawin muna natin kasi baka magpanik din yung mga empleyado ng DNR. May secretary kayo, ha? Ang secretary ninyo ay... Meron, oo. Sige, Sec. Meron kasi acting secretary, so there's nothing to worry about. Tuloy pa rin po yung pagtatrabaho at mamaya tatanungin lang natin ano yung estado ng lahat ng sinasabing acting secretary. Okay, that's good. O, importante po yan, Kasi hindi ba pag-acting, I don't know, ikaw taga-gobyerno ka, Yusek, pag-acting ba, iyan ba ay nakakapirma ng mga payroll, yung mga day-to-day activity, nakaka-appoint ba yan, nakakatanggal, o limited yung powers? Wala, pareho naman. Okay. So pwede powers rin pala. nila pareho naman. Oo. Akala ko talaga pag acting ka, bawal kang pumirma ng related sa mga pera. Kasi acting ka lang eh. Hindi naman. On our part, kasi si acting Secretary Dave Gomez. Oo. So acting siya. Pero wala naman nagiging problema sa amin pagdating sa ganyan. Ayan pa palang isa, kasali din yung secretary pala ninyo sa acting. So Yes. pati executive secretary Yusek, acting din si Secretary Ralph Recto. Yes, kasi halos kaka-appoint lang naman eh. So tignan lang natin. Pati si... Mamaya, makikipag-usap tayo. Oo, tama. Pati yung DICT, di ba acting yun? DOTR din. Yes. So maraming Totoo nga yan. pong Kasi, acting. kasi kaka-appoint naman din ni Sec Vince sa DPWH. Ayun, pati si Vince, pati nga pala si Vince Dizon, kasi na-confirm si Vince Dizon, DOTR. Pero na-appoint kasi siya panibago, DPWH. So may assurance naman na ayusin naman, Yusek. Of course, oo. Kailan kung titignan mo, halos, di ba, yung pagpapalitan kasi ng miyembro ng kabinete, medyo napabilis ng mga nakaraang buwan. Tama. O sige, i-set aside natin yan. Mamaya po, baka sa briefing naman ni Yusek, matatakil na yan. Ano po? At meron Yes, ng... makakausap din natin si E.S. Ralph mamaya. Tama. Ngayon, I don't know kung nabasa mo na yung statement ng Chinese embassy. Grabe, tumayong balahibo ko nung nabasa ko. Yusek, ang tapang! Nabasa mo na ba? Yung nakita ko lang na headline ay ang presidente lang ang pwedeng mag-declare sa kanya ng persona non grata. So far, yun yung nabasa ko. Hindi, The rest parang is hinamon niya. Parang sabi nung Chinese embassy, sige, tanggalin nyo yung ambassador namin. Sabay-sabay sabay kaming aalis. Sabing ganun. Ang tapang ng meron pa palang ganon. may ganun. Ay, paano yan? Anong gagawin ng Malacanang to ease the tension? Kasi pag ganyan, mag-i-elevate. Sagutan ng sagutan yan. Actually, nagsalita na dito si Secretary Tess Lazaro. Sabi niya, mismo ang DFA kasi ang
dapat na nagkakaroon ng pagdidesisyon patungkol dyan after matanong ang Pangulo. So ito ng pagdideclare na persona non grata ng isang ambassador. Nilalat na to hindi lang ambassador from China. Last resort yan. Hindi sa paningin po ng DFA ay hindi naman nadadaan ang isang ganitong klaseng usapan sa ingay, yung diskurso sa publiko. At mas gusto pa rin po ng DFA na ang mga bilateral issues with China ay madaan po sa diplomasya. Ganun pa rin po tayo. Hindi natin pwedeng pairalin ang yabang natin dito. Although nasasaktan, definitely maraming mga Pilipino nasasaktan, kasama na tayo. Pero usapin po kasi to ng dalawang bansa na hindi po nadadaan sa ganitong klaseng mga diskurso. So kung ganun po ang pinapakita ng China, hindi po siguro tayo dapat maging ganun din. Okay, so suffice it to say, hindi idideklarang persona non grata ang sino man sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Yan po ang huli munang sinabi ni Secretary Tess patungkol doon sa mga resolutions ng Kongreso na ideklarang persona non grata. Pero itong pinaka-latest na sinasabi po ng mga representatives from China, tatanong kong muli kung ano po ang bagong mensahe ng DFA. Kasi nag-usap kayo ni Presidente, hindi nyo ba yan, di ba may aso pa nga siya, nilalaro-laro yung aso. Hindi mo ba binanggit sa kanya, Mr. President, ang sabi daw, baka pwede natin ideklarang persona non grata hindi nyo diniscuss yun? Hindi namin na-discuss kasi ang nag-uusap patungkol dyan ay si Secretary Tess at saka si Pangulo. Okay. So nung naglabas na po, kasi yung pong message na po na yun ay nabanggit na po sa atin Wednesday, mga Tuesday, wait lang po, Thursday, Tuesday. So Tuesday nabigay na po sa atin yan, kaya alam ko na po kung ano yung stance ng DFA. So, pero patungkol po to sa bago na mensahe ng representative ng China, muli akong sasangguni sa kay Tess Lazaro ng DFA. Apo. Pero si Commodore, ang pangalan nun? Tariela. Si Tariela ba ay patitigilin nyo na sa pagsasalita o hindi? Kung gusto nyo magsalita siya na related sa West Philippine Sea? Wala naman pong problema sa pagsasalita ni Commodore Tariela. Pero dapat po, lahat po kami na sakop po ng ehekutibo ay dapat po naka-align kung ano po yung mensahe ng Pangulo. Alam po niya, alam po ng lahat na gusto rin po natin ipagtanggol ang ating interes sa West Philippine Sea. So, mas maganda po na nagtatanggol tayo sa ating soberenya. Kasi doon mga sinasabi po ni Commodore Tariela, basta po ito ay naaayon lang sa batas at naaayon din po sa mensahe ng Pangulo, susuportahan po siya. Tama po, kasi po pag pinatigil po ninyo sa pagsasalita si Commodore J. Tariela, edi parang pinagbigyan natin ngayon yung mga taga-China na porkit nagtapang-tapangan din sila at nagtaray-taray sila, sila na masusunod. Di parang hindi rin maganda yung optics, hindi ho ba? Opo, basta po ang gusto ng Pangulo, basta po align ang ahensya ng gobyerno kung ano yung mensahe ng Pangulo, dapat naka-align po sila. Yun lang po yun. Okay, sige. Punta tayo sa isa pa. May istorya pa kahapon, yung with finality. Binasura na ng Korte Suprema yung motion for reconsideration ng Kamara kaugnay doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May pahayag po bang Malacanang tungkol dito? Even before, Alvin, kung ano man ang sasabihin ng Supreme Court, yan po ay ginagalang. Medyo sa tingin na iba ay taluwas ito at nagkakaroon ng overreaching sa power ng House of Representatives. But still, kung ano po ang sinabi ng Supreme Court, yan din po ang igagalang at susundin ng Pangulo. Actually, yun ang gusto kong itanong sunod sa iyo kasi ang sabi ng Senate President, malinaw ito na legislation by decision. Parang Judicial legislation. Judicial, ayan, tama yun. What is the term? Judicial legislation. Na parang tila baga ang gumawa ang nagbago ng batas ay yung Korte Suprema na hindi naman niya trabaho. A judicial legislation ang tawag, matapang-tapang ang pahayag ni Senate President Tito Sotto. What about you, Malacanang? Yan ang pananaw ng iba. Sa totoo lang, maraming nagsasabi dyan, iba, mga legal experts pa, yung iba, former justices pa, na nagkaroon daw talaga ng overreaching dahil itong mga procedure na ito ay nasa kamay dapat ito ng Kongreso. Kung ano yung gusto nilang procedure na i-implement
sa kanilang mga activities diyan ay sakop lang ito ng Kongreso. But still, ang Pangulo, ang administrasyon, kung ano po ang sasabihin ng Supreme Court, sa tingin ng iba mali or sa tingin ng iba ay tama, susundin pa rin po natin at ay gagalang kung ano sinasabi ng Supreme Court. Opo, opo. Anyway, sige, let's end the interview with the President. Ang dami nagsabi, pumayat, parang nag-aalala na sobrang payat ng Presidente. Pero ikaw kasi, iba kasi ang nakikita mo sa TV, iba din yung face-to-face. Ikaw kasi naka-face-to-face mo eh. Medyo nakaka-alarma ba, nakakabahala ba ang pagkapayat ng Presidente face-to-face? Sa akin sa totoo lang normal lang na siguro bumagsak ang kanyang katawan kasi nga, di ba 3 araw siya na puro sabaw lang. Sino ba naman, kumbaga, daig pa niya ng fasting eh. So, talagang babaksak at babaksak. Ngayon, na-realize ko, Alvin, siguro yun yung pinakamabilis na pagpapayat. Puro sabaw ka lang 3 araw. Good news yun para sa mga nagdadadayat. Pero sa akin, Alvin, nakita ko siya. Sa akin, hindi siya alarming eh. Pero nakita niya nung nag-selfie kami, nakita niya, ay oo nga, pumayat nga ako. Siguro, inisip ko tuloy, siguro feeling niya talaga na pumayat siya. Kasi katabi niya ako. May comparison. So, May comparison. ikaw mabilog ka. Di ba, medyo mabilog ako, di ba? Oo. Kaya kailangan tayo yung mag-diet, kaya kailangan tayo yung mag-soft diet. Oo. Oo. Hindi, Pero sa akin, hindi siya nakaka-alarma. Sa akin. Nung nakita ko siya, hindi. Mahirap kasi kami dahil kami syempre video at photo lang. Ikaw kasi personal mo na magkaiba yung perspektibo noon, ano po. Kaya tinatanong kita kasi kung ang maraming tao na-alarma na, hala, ang bilis naman pumayat. Baka may sakit nga. Oh. Ikaw, hindi naman mukhang ano naman siya, active naman, mukhang malakas naman, maliksi naman. Oo. Nung tumakbo yung aso papasok sa amin, nagulat ako. Tapos, nakipaglaro muna si Pangulo doon sa aso. Oo nga. Nakipaglaro muna siya doon sa aso. So, nakakatuwa talaga yun. At yung aso, sumikat si aso, si Oreo. Si Oreo. Sumikat si Oreo. Oo, tapos kagabi, nakita ko bago ako natulog, nag-monitor ako, nakita ko may live pa sa Malacanang. Nandun si Karen Davila, nag-host siya ng ASEAN ba kagabi yun, di ba? Yes, oo, kagabi nangyari yon at mga 6:30, siguro mga 7, mga ganun. Wala tayo kasi doon eh. Oo, hindi na tayo umattend doon dahil galing tayo doon sa una niyang event. Oo. No, yung pag-submit nung final report ng EDCOM 2. So, sa lahat ng mga nag-aalala, anong gustong sabihin ng Malacanang at sa lahat naman ng naninira naman na para may mga namimiki pa nga ng medical records, hindi ho ba? Doon muna tayo sa mga nag-aalala. Anong gusto niyo sabihin? Oo, unang-una natanong natin sa Pangulo yan. Sabi ko, hindi naman lahat ng babash, di ba? So, sinabi natin na marami din po na nagmamahal sa inyo na nagdadasal sa maganda niyong kalusugan. Sabi niya, maraming salamat. Appreciated po ng Pangulo ang inyong pagdarasal para mabilis siyang makarecover. Actually, Alvin, hindi naman madali na makarecover kagad kung ganun yung naramdaman niya. At nagpapasalamat tayo na unti-unti talagang gumaganda yung kalusugan ng Pangulo. Di ko alam, hindi ko na natanong kung meron pa siyang pain kasi nung huli namin pag-usap, sabi niya wala na siyang nararamdaman na pain. So, wag mag-alala yung ating mga kababayan at patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Yun na nga, sabi ko, Alvin, parang hindi sanay yata yung tao na nakikita ang Pangulo na nagbabakasyon. Diba, katulad mo, birthday mo, bakasyon, action, hindi bakasyon. Diba? So, parang hindi sanay ang tao na nakikita ang Pangulo na naka-standby lang, walang ginagawa. Dahil nakita naman kasi lagi, nasa labas ang Pangulo at nagtatrabaho. Pero still, kahit sabihin natin na hindi pa siya lumalabas talaga, at walang schedule na siya lumabas, nandoon pa rin po, patuloy pa rin yung pag-meeting, mamaya po may meeting po kami. So, di po ba kung talagang hindi maganda ang pakiramdam ng Pangulo, hindi na siya makaka-attend ng mga meeting na ganito. Okay. Doon naman sa mga basher at mga fake news peddler, nasanay na kasi kayo, di ba? Ito na panawagan ko sa kanila. Nasanay na kasi kayo mameke. Sinimulan nyo na nga doon sa mga maling kwento patungkol sa Pangulo. Tapos sinundan nyo pa ng fake na police blotter. Di ba, Alvin, police blotter from Beverly Hills, na mga journalist pa, the likes of Bobby Tiglao, ang nagpapakalat na ito, hindi ba na medyo nakakahiya naman yata yun? Pangulo po itong pinag-uusapan natin, bansa po natin ito, hindi naman po inyo dapat daanin sa pagpa-fake news para lang ibagsak ang ating Pangulo at iangat ang mga iniidolo nyo o pinupuon nyo sa pwesto. Is the President taking action against those who yung nagpapakalat ng fake medical report?
Actually, alam ko, kumikilos ang NBI at ang PNP ngayon. So sabi natin, hindi kailangan mag-utos ng Pangulo. Obligasyon, mandato ito ng mga investigating bodies na alamin kung sino ang punot dulo nito at sino ang nagpauna nito. So Para meron, matigil to. Kasi, Alvin, hindi biro talaga, no, na ipeke ang patungkol sa kalusugan ng Pangulo kasi it will makakaapekto to sa mga investors, di ba? Makakaapekto to sa ekonomiya. Tulad niya, sabi mo marami nag-aalala mga Pilipino. So hindi po biro yung ginagawa niyong pamimeke. Kung sanay na po kayo sa pamimeke at paggawa ng mga kwento, please lang po, sana nakikiusap tayo. Itigil nyo na yan kasi hindi lang po ang Pangulo ang naapektuhan, buong bansa at ang ekonomiya. At kung sasabihin nila na kaya pala hindi maganda ang nangyayari sa ekonomiya natin, bahagi po kayo dyan dahil sa pamimeke po ninyo. Tandaan nyo po yan. Ang Pangulo po nagtatrabaho, sagad-sagad ang pagtatrabaho. Kaya bumabagsak ang mga gintong klase, ang ekonomiya natin, isa ito. Yung political noise, including na yung mga fake news peddlers na yan. thank you. Maraming salamat, boss. Naubusan tayong oras. Yusek, mabuhay Oo nga. ka. Thank you. Happy birthday, Alvin. Thank boss. you. Salamat.